Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi, mga Dabarkads, mga kapwa ko OFW, at mga kababayan ko dyan sa Pinas. Noong nakarang araw, ipinakita ko sa video kung ano ang mga strategy ng ating pambansang kamao sa kanyang nalalapit na laban dito kay Keith Thurman. Pero nung isang araw napapaisip ako, ano na ba nangyayari sa training ng ating pambansang kamao? Siya ba ay handa na sa laban? Siya ba ay nakumpleto ng sparring? Kumusta na ba ang kanyang timbang? Okay ba ang lahat? Ang kanyang pangangatawan? Kung matatandaan ninyo, nung lumaban itong si Manny Pacquiao kontra kay Floyd Mayweather, ay talagang ibinuhos niya ang training. At ganyan naman ang ating pambansang kamao, talagang sobra pa sa 100% kuminsan ang binibigay niya sa training. Hindi tayo dapat mag-alala sa kanya in terms of kasipagan, talagang buhos lakas pagdating sa training. Pero kung matatandaan ninyo, nung lumaban siya noong kay Floyd, hindi natin alam, nagkaroon na pala siya ng injury. Pero inilihib niya ito dahil unang-una gusto niyang mabigyan ng kasiyahan ng mga fans, lalong-lalo ng mga Pilipino. At pangalawa ay upang hindi rin malaman ni Floyd Mayweather na meron siyang injury at i-capitalize ang sitwasyon. So mga Dabarkads, ngayong gabi, iisa-isahin ko ang mga impormasyon na nakalap ko tungkol dito sa training ng ating pambansang kamao. Kung ano na ang sitwasyon ng kanyang training at kung siya ba ay handa na sa nalalapit na laban. Ito po mga Dabarkads, iisa-isahin na po natin na kung ano na ba nangyayari sa training ng ating pambansang kamao. Handang-handa na ba siya sa July 20 laban dito kay Keith Thurman? Unang-una po, gusto ko pong ipakita rito yung sino po ba ang mga trainer ng ating pambansang kamao. Alam ko po, ito ay alam na alam nyo na, pero meron lang po akong gustong i-point out dito mamaya, kaya gusto ko pong ipakita. Nangunguna na po sa mga trainer ng ating pambansang kamao na kung saan ay maraming taon na po ang kanilang pinagsamahan. Napakalaki na po ng ininvest ni Freddie Rose dito sa ating pambansang kamao, at ang ating pambansang kamao ay pinag-aralan naman lahat ng itinuturo sa kanya ng mabait niyang coach na si Freddie Rose. Si Freddie Rose po ay isang Hall of Fame trainer. Marami na po siyang nahawak na boksingero na nagsipag-champion na rin po. Pero hindi po sila naging kasing tagal ng relasyon ni Freddie Rose kay Manny Pacquiao. Ang sabi po ng isang boxing commentator, itong marriage daw po nitong Freddie Rose at ni Manny Pacquiao ay sobra po raw na napakatatag at napakatagal na. Naandyan din po itong si Boboy Fernandez na kaibigan po ng ating pambansang kamao. Mga Dabarkads, gusto ko lang sana idagdag na sinabi ni Freddie Rose na sa laban na ito ni Manny Pacquiao, gusto niya siya mismo ang magbigay ng instruction dito sa ating pambansang kamao. Kung matatandaan nyo sa mga huling laban ni Manny Pacquiao, itong si Boboy Fernandez ang nagbibigay ng instruction. Siya ang tamatayong parang head trainer. Yun ay dahil din sa instruction ng ating pambansang kamao na i-train itong si Boboy Fernandez. At itong si Freddie Rose sa mga nakarang laban ay parang uma-action na parang consultant lamang. So this particular fight, gusto ni Freddie Rose na siya mismo ang magbigay ng instruction kay Manny Pacquiao. Dahil nakikita ko rin ang gigil at kagustuhang manalo rito kay Keith Thurman. Ang strength and conditioning coach ng ating pambansang kamao na si Justin Fortune, kasama rin po sa training camp itong masipag at magaling na si Nonoy Neri, at ito pong si Marvin Sumujo. Kung hindi nyo po nakikilala itong si Marvin Sumujo, marami na po itong natutunan dito kay Freddie Rose. Siya po ang nag-train kay Provednikov nung ito po ay lumaban. Siya rin po ang nagbigay ng instruction doon sa araw ng laban kay Provednikov. Although hindi po pinalad na malalim laban, pero magaling po itong si Marvin na trainer. Sa haba na rin po ng panahon na pag-aaral ni Marvin Sumujo doon sa Wildcard Gym, marami na po itong natutunan at maiko-consider ko na pong isang magaling na trainer. Punta na po tayo sa pangalawa. Is Manny ready for the fight? Yan po ang isang napakalaking katanungan. Nung nakakarang araw po, sinagot po ng ating pambansang kamao ang katanungan na ito. Siya po ay na-interview sa isang TV network
magazine at iba't iba pang sports outfit. At ito po ang kanyang naging kasagutan. Si Manny po, ang ating pambansang kamao ay nasa 80 to 90% condition na po. Yan po ang kanyang sinabi sa kanyang interview. Nung una nga po, nag-aalangan ako, ano na ba ang kondisyon ng ating pambansang kamao? Pero nung nabanggit niya ito sa isang interview, para po ako'y natuwa at hindi na nag-alala na sa darating na laban ng July 20, handang-handa na po ang ating pambansang kamao. Konting panahon na lamang po at pupunta na siya ron sa 100%. Nung sinabi niya po ito sa interview, ay mayroon pa pong almost 10 days na natitira sa bago ang laban. So, kung makikita niyo po, napakaganda po ng numero na ito. Usually po si Freddie Roach, ayaw niya mag-pick o mapunta sa 100% si Manny Pacquiao kung mayroon pang mga 10 araw na natitira sa laban. So, nakaplano na po ito. Yung almost 8 weeks nilang training, pinaplano po yun ni Freddie Roach na kung saan si Manny Pacquiao po maa-attain niya yung 100% pagka malapit na po mismo yung laban. Sumunod po tayo. Kumustahin po natin itong hand speed ng ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao. Meron pong isang batikang sports observer na nagpunta po sa training nitong si Keith Thurman. At pagkatapos po ay tumuloy siya roon sa training naman ng ating pambansang kamao. At ito po ang kanyang naging findings. Naobserbahan niya itong si Keith Thurman nung sumusuntok sa heavy bag ay parang medyo alangan, mabagal at may kaunting takot. Siguro po kung napanood niyo ang nakaraang kong video, binanggit ko roon na itong si Keith Thurman ay medyo matagal-tagal na nagpahinga. Almost 2 years po siya nagpahinga. Ano po ang dahilan? Nagkaroon po siya ng elbow injury at hand injury. At kung napanood niyo ang laban niya kay Josesito Lopez, doon niyo makikita na talagang hindi pa siya magaling. At parang inamin niya rin naman sa isa sa mga interview na hindi pa talaga siya 100%. Kaya palagay ko yun ang naging dahilan kung bakit itong mga suntok niya ay parang alangan at hindi pa 100%. Nabanggit nga nitong si Freddie Roach sa isa sa mga kanyang interview na itong si Keith Thurman daw kung sumuntok parang babae. Saksakan daw ng bagal. At hindi niya nakikita na itong si Keith Thurman ay makakasabay siya laban sa July 20. Mabalik po tayo mga dabarkas dun sa sinasabi kong isang batikang sports observer. Sinabi niya naman dito sa ating pambansang kamao, inobserbahan niya nung ito'y sumusuntok sa heavy bag. Ito po ang kanyang description. Frightening pass daw po ang suntok ng ating pambansang kamao. Talaga raw pong kabilib-bilib ang bilis ng hand speed. At natatandaan kong sinabi rin sa interview ng ating pambansang kamao na isa raw ito sa mga armas na gagamitin niya pagdating doon sa laban sa July 20. Ito raw ang isang makikita niyang malaking faktor para talunin niya itong si Keith Thurman. So pumunta naman po tayo rito sa mga sparring session ng ating pambansang kamao. Ito pong ating pambansang kamao ay nagkaroon ng sparring. Binigyan po siya ni Freddie Roach ng 10 rounds kada isang session para sa mga boksingirong ito na itong si Roman, si Lopez at si Gonzales. Sino-sino po ba itong mga boksingirong ito? Ito po ay mga up-and-coming and promising fighters. Magagaling din po ang mga boksingirong ito. Bakit po ba sila pinili ni Freddie Roach at ni Justin Fortune para makipag-spar sa ating pambansang kamao? Ito pong tatlong ito na si Roman, si Lopez at si Gonzales ay para pong copycat nitong si Keith Thurman. Pagdating po sa height, pagdating po sa body build, pagdating po sa wrist advantage, kung matatandaan po ninyo, binanggit ko po ron sa isa sa aking mga video na itong si Keith Thurman ay may wrist advantage sa ating pambansang kamao. Na magiging advantage din pagdating sa jab, pero ito po ay pinag-aralan na ng coach ng ating pambansang kamao na si Freddie Roach. Kaya po kinuha niya itong tatlo na ito para masanay na po si Manny Pacquiao o ang ating pambansang kamao na lumaban sa malaki, malakas,
malapad at mahaba ang kamay. So hindi na po tayo dapat mag-alala sa advantage na yon ni Keith Thurman. Napaghandaan na po, handang-handa na po ang team para sa laban kay Keith Thurman sa July 20 tungkol po sa advantage na ito. Lumipat naman po tayo rito sa mga hita ni Manny Pacquiao. Alam nyo, binanggit ni Justin Fortune na tuwing si Manny ay nag-iensayo sa ring, nag-i-exercise sa labas, nagja-jogging, ay inoobserbahan niya itong mga legs ni Manny Pacquiao. Ito ba ay kumakalog na? Ito ba ay medyo parang natatalisod na? Ito ba ay medyo tumatagilid na? At sa isang napaka-confident na sagot ni Justin Fortune, sinabi niya na kung paano niya nakita itong si Manny Pacquiao sa mga huling laban, wala pa raw ipinagbago ang tatag ng mga legs ng ating pambansang kamao. Alam niyo na napaka-importante nito sa isang boksingero, sapagkat kung hindi matatag ang boksingero, siya po ay magkakaroon ng out of balance pagdating po sa laban. Kung matatandaan niyo po, binabanggit ng mga ibang boxer, trainer, na ito daw pong si Manny Pacquiao ay may problema sa balanse. Pag sumusuntok daw po ay para raw po itong madadapa. Ay sa akin po, hindi ko po masasabing ganoon sapagkat ang ating pong boksingirong si Manny Pacquiao ay napakatatag. Lubha lang po na tuwing siya ay sumusuntok ay ibinibigay niya po ang todo. At gusto ko rin pong ipakita sa inyo ito, although binanggit ko na po sa aking ibang video, na ito pong calf muscle ng ating pambansang kamao ay malaki po ang naibibigay tulong sa kanya. Siya po ay nagiging matatag dahil po sa mga muscle na ito. At alam po ito ng mga boxing analyst or mga strength and conditioning coach. Madalas po nila itong binabanggit na isa ito sa nagko-contribute sa lakas ng ating pambansang kamao, sa kanyang suntok, sa kanyang balanse, sa kanyang tatag kung siya tinatamaan. So, ang summary po nito, ang legs po ng ating pambansang kamao ay matatag at handa po sa laban sa July 20. Lumipat naman po tayo rito sa diet ng ating pambansang kamao. Ang ating pong pambansang kamao ay medyo magana pong kumain. Pero ito po ang sinabi ni Justin Fortune na he has a ridiculous metabolism. At kaya pong mag-burn ng ating pambansang kamao ng 7,000 calories per day. Sa matinding kinakain po ng ating pambansang kamao, na hindi natin siya masisisi dahil siya po ay pagod sa training, kailangan niya rin pong kumain ng sapat. Pero sinasabi naman po ni Justin Fortune na wala po siyang concern dahil po itong si Manny po ay very active pagdating sa training. Meron pong focus sa training. At nabanggit rin po ni Justin Fortune na lahat ng kinakain ng ating pambansang kamao ay healthy at natatama ron sa gusto niya mangyari pagdating sa diet. Although patawan niyang sinabi minsan na ito raw si Manny Pacquiao paminsan-minsan ay nagkakaroon ng cheat day. Sa tingin ko po ay pangkaraniwan po lamang yon dahil po itong ating pambansang kamao ay nasasabi rin kumain ng ibang pagkain. Siguro po napapakain ng ice cream o napaparami ng kain ng mga desserts, which is okay naman po kung hindi naman niya madalas gagawin. So gusto ko pong ipakita sa inyo itong mga paboritong pagkain ng ating pambansang kamao. Naandyan po yung ating staple food na kanin. Paborito po ng ating pambansang kamao ito yung steak. Sino po ba ang hindi makakagusto sa steak? Lahat naman po siguro tayo ay gustong-gusto natin yan. Naandyan po itong chicken kebab. Ito po ay isang Arabic food. Paborito ko rin po ito. Isa rin po ito sa mga gustong-gustong kainin ng ating pambansang kamao. Gusto rin po ng kainin ng ating pambansang kamao itong dried squid. Hindi ko po nailagay itong beef tinola na usually kinakain madalas ng ating pambansang kamao sa araw ng kanyang laban. Isa po sa mga paborito nyo rin po yon. Sa dessert naman po, kung makikita nyo lagi sa kanyang mga video, gustong-gusto niyang kainin itong saging, which is very healthy po para sa kanya. Yan po mga dabarkads ang madalas niyang kinakain sa kanyang training at kadalasan yan din po ang kanyang pinahanda sa araw mismo ng laban. So wala po tayong dapat ipag-alala
kung siya po ay napapasobra ng kain, katulad po sinabi ni Justin Fortune, kaya pong mag-burn ng ating pambansang kamao ng 7,000 calories per day. Napakaganda po ng metabolism ng ating pambansang kamao. So, pagkatapos po ng mga masasarap na kinakain ng pambansang kamao, nasaan na po ba ang timbang niya? Nung ginagawa ko po itong video na ito, ang timbang po ng ating pambansang kamao ay nasa 150 pounds. Yan po ay sinabi rin ni Justin Fortune. Ang limit po o ang target na kukuhain nila, ito ay 147 pounds para po sa welterweight. So, ala po ako nakikitang problema rito dahil po pagdating ng laban, alam ko papasok po ang timbang ni Manny Pacquiao po rito. Bukod po sa mga ibang training na binanggit ko, sa mga speedball, heavy bag, at kung ano-ano pa, ito pong ating pambansang kamao ay talagang napaka-athletic, napakalakas po ng katawan. Nagagawa pa po niya mag-basketball. Kadalasan po 4 hours a day pa ang ginagawa niya na parang extra training para sa kanya. Siguro po nag-i-enjoy siyang makipag-shooting sa mga barkada, sa anak at mga dabarkas doon sa Amerika. Pero kung iisipin nyo, sa training na ginagawa niya sa gym, sa wildcard, meron pa siyang panahon na makapag-basketball. Siguro sa ordinaryong tao, yung mag-training ka lang o yung gawin mong routine ni Manny Pacquiao at tiyak na magsasakitan na ang katawan mo. Pero rito sa ipinakikita ni Manny Pacquiao, extraordinary talaga ito sa isang 40 years old. So, pagdating sa strength, wala na akong masasabi rito kay Manny Pacquiao. Sa tingin ko, kaya niya may pagsabayan rito kay Keith Thurman pagdating ng laban. So, yan po mga Dabarkads. Wala po tayong dapat ipag-alala sa training ng ating pambansang kamao. Okay na okay po siya. Nasa 90% condition na po siya. Naandun na po ang lakas niya. Pagdating sa hand speed, frightening hand speed nga po ang description sa kanya. Matibay po ang kanya mga legs. Tama po ang timbang niya. Wala po siyang injury. So, wala po tayong dapat ipag-alala. Very confident po ako na makikipagsabayan po ang ating pambansang kamao sa laban niya sa July 20. Mga Dabarkads, mga kapwa ko OFW, mga kaibigan ko dyan sa Pinas, mga kababayan ko, kung nagustuhan niyo po itong video, paki-like po, paki-comment, at kung pwede po, mag-subscribe na rin po kayo. Maraming salamat po sa panonood ng video.